Pinagtaksilan si Isabel sa araw ng kanilang ikalimang anibersaryo ng kasal nang pakasalan ng kanyang asawa ang kalaguyo at kunin ang lahat ng ari-arian ng pamilya. Ngunit kaya bang maghiganti at bawiin ang kanyang nawala? Kapag ang ina niyang dati mahirap ay biglang naging CEO ng isang makapangyarihang kumpanya, saan kaya dadalhin ang plano ng paghihiganti? Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon sa mundo. Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Isang kwentong susubok sa tatag ng isang babae sa harap ng pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Sabi nila, ang pag-ibig ay kayang magtayo ng isang paraiso. Pero paano kung ang mismong paraisong pinangarap mo na binuo sa loob ng maraming taon ay bigla na lang maging isang malamig na hawla? Paano kung ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo, ang siya palang wawasak nito sa isang iglap? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Isabel. 5 taon. 5 taon ng pagmamahal, pag-aalaga, at pagbuo ng mga pangarap. Para kay Isabel Reyes, ang bawat sulok ng Hacienda de las Flores ay saksi sa pag-iibigan nila ni Miguel Santillan. Ang amoy ng mga rosas sa hardin, ang sinag ng araw na tumatagos sa malalaking bintana, ang bawat muebles na siya mismo ang pumili. Lahat ay simbolo ng kanilang perpektong pagsasama. Ngayong gabi, sa kanilang ikalimang anibersaryo, mas espesyal ang lahat. Nagluto si Belle ng paboritong pagkain ni Miguel, isang mamahaling steak na tamang-tama ang pagkaluto, na tinernuhan ng pinakamahal na alak mula sa kanilang koleksyon. Ang 2 kandila sa gitna ng mesa ay sumasayaw, nagbibigay ng mainit na liwanag sa buong silid kainan. Nakasuot siya ng isang simpleng pulang bestida, ang paboritong kulay ni Miguel sa kanya. Hinihintay na lang niya ang pagdating ng kanyang asawa mula sa opisina. Bawat tunog ng segundero ng orasan ay parang isang matamis na musika sa kanyang pandinig. Napangiti si Belle. Wala na siyang mahihiling pa. Nasa kanya na ang lahat. Isang mapagmahal na asawa, isang magandang tahanan na regalo pa ng kanyang ina, at isang kinabukasang puno ng pag-asa. Eksaktong 8:00, bumukas ang malaking pinto. Ngunit ang nangiti sa mga labi ni Belle ay unti-unting naglaho. Ang Miguel na pumasok ay hindi ang Miguel na kanyang inaasahan. Wala ang matamis na ngiti, wala ang mainit na yakap. Ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. Nakasuot ito ng mamahaling suit, ngunit imbis na magmukhang makisig, tila ito isang estranghero sa sarili nilang tahanan. Miguel, mahal, bati ni Belle, sinusubukang itago ang kaba sa kanyang dibdib. Happy anniversary. Nagluto ako ng paborito mo. Hindi sumagot si Miguel. Hindi man lang nito tinapunan ng tingin ang pinaghirapan niyang hapunan. Dahan-dahan itong naglakad palapit sa mesa at may inilapag na isang kulay kapeng folder. Ang tunog ng paglapag nito sa mamahaling kahoy ng mesa ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Ano yan? Tanong ni Belle. Belle, panimula ni Miguel. Ang boses ay walang anumang emosyon. We need to talk. May problema ba sa opisina? Masyado ka bang pagod? Umiling si Miguel. Tinitigan niya si Belle ng diretso sa mga mata. I want a divorce. Ang 3 salitang yon ay parang isang malakas na kulog na bumasag sa perpektong mundo ni Belle. Hindi siya makapagsalita. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ano? Nagbibiro ka ba, Miguel? Hindi magandang biro to para sa anniversary natin. Hindi ako nagbibiro, Belle. Bakit? Halos pabulong na tanong ni Belle. May nagawa ba akong mali? May pagkukulang ba ako? Isang mapaklang na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Miguel. Walang mali sa'yo, Belle. Sa katunayan, masyado kang perpekto, masyado kang mabait, at sawa na ako doon. Hindi kita maintindihan? May iba na ako, Belle. Her name is Katrina, at pakakasalan ko na siya.
Bawat salita ni Miguel ay isang punyal na sumasaksak sa puso ni Belle. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Ang babaeng yon, si Katrina Velasco, ang anak ng isa sa mga kasosyo niya sa negosyo na ipinakilala niya bilang isang kaibigan lang. Hayop ka, nanginginig na sabi ni Belle. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Pinaikot mo ako. Pinaniwala mo ako. Ganyan talaga ang buhay, Belle. May nananalo, may natatalo. At sa larong ito, talo ka na. Umalis ka sa pamamahay ko. Sigaw ni Belle. Ang sakit ay napalitan na ng nag-aapoy na galit. Umalis ka! Ngumisi si Miguel, isang nangising puno ng tagumpay. Iyan ang isang problema. Mahal ko, hindi mo na to pamamahay. Kinuha niya ang folder at inilatag ang mga dokumento sa harap ni Belle. Natatandaan mo yung mga papeles na pinirmahan mo noong nakaraang buwan? Akala mo para sa mga investment natin para sa kinabukasan? Ang totoo niyan, isa yung deed of absolute sale. Isinalin mo sa pangalan ko ang buong pagmamay-ari ng Hacienda de las Flores. Parang gumuho ang mundo ni Belle, ang kanyang pagiging mapagtiwala, ang kanyang pagmamahal na walang pagdududa. Iyon pala ang ginamit na sandata ni Miguel laban sa kanya. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Oh, I just did. Malamig na tugon ni Miguel. Kinuha nito ang cellphone at may tinawagan. Okay na. Pwede na kayong pumasok. Ilang sandali lang, dalawang malalaking lalaki na nakasuot na uniforme ng security guard ang pumasok sa silid-kainan. Miguel, wag mong gawin to. Pagmamakaawa ni Belle, ang galit ay napalitan ng desperasyon. Parang awa mo na. Bahay ko to. Regalo to ni nanay. Hindi na ngayon, sabi ni Miguel habang inaayos ang kanyang kurbata. May 30 minuto ka para kunin ang mga gamit mo. Pagkatapos niyan, ayoko nang makita pa ang anino mo sa pamamahay ko. Sa tindi ng galit at sakit, hinablot ni Belle ang kopita ng alak at ibinato sa pader. Naging maliliit na piraso ang kristal, kasabay ng pagkadurog ng kanyang puso. Sumugod siya papunta kay Miguel, handang kalmutin ang mapanlinlang na mukha nito, ngunit mabilis siyang napigilan ng dalawang security guard. Ma'am, pasensya na po. Sumama na lang po kayo ng maayos, sabi ng isa sa mga guard. Bitiwan niyo ako. Mga hayop kayo. Walang hiya ka, Miguel. Magsisisi ka. Pero hindi na siya pinakinggan ni Miguel. Tumalikod na ito at nagsimulang umakyat sa engrandeng hagdanan na para bang walang nangyari. Wala nang nagawa si Belle. Kinaladkad siya ng mga gwardiya palabas ng bahay. Wala siyang nadala kahit ano, kahit ang pitaka o cellphone niya. Tanging ang suot niyang bestida at ang basag niyang puso. Kasabay ng pagsara ng malaking pinto sa kanyang likuran, bumuhos ang malakas na ulan. Tila nakikidalamhati ang langit sa kanyang sinapit. Basang-basa at nanginginig sa ginawa't sakit, napaluhod si Belle sa mamasa-masang graba sa labas ng gate. Ang Hacienda de las Flores, ang paraisong minsan ay naging kanya, ngayon ay isa na lang malamig at madilim na monumento ng isang malaking kasinungalingan. Tumingala siya sa bintana ng kanilang kwarto. Ang ilaw doon ay biglang bumukas. Isang anino ng babae ang lumitaw. Maya-maya, binuksan nito ang mga kurtina. Si Katrina. Nakatayo ito roon, nakatingin sa kanya mula sa itaas. Kahit sa gitna ng ulan at dilim, kitang-kita ni Belle ang nangiti sa mga labi nito. Isang nangiting mapang-asar at puno ng tagumpay. At bago ito tumalikod, itinaas ni Katrina ang kamay nito at marahang kumaway sa kanya. Isang paalam na puno ng pang-iinsulto. Doon, sa ilalim ng rumaragasang ulan, na puno ng hindi maipaliwanag, nagalit ang puso ni Isabel. Isinumpa niya, sa gabing iyon, babawiin niya ang lahat. Ang lumipas na 1 linggo ay parang isang mahabang panaginip para kay Belle. Isang bangungot na ayaw siyang gisingin. Ang bawat umaga ay sinasalubong niya ng mabigat na dibdib. Ang bawat gabi,
ay tinatapos niya sa mga luhang walang katapusan. Ang maliit at simpleng bahay ng kanyang ina sa Quezon City ay isang malaking pagkakaiba mula sa luho ng Hacienda de las Flores. Dito, ang amoy ng bagong saing na kanin at ginigisang bawang ang bumubuhay sa umaga, hindi ang halimuyak ng mga imported na bulaklak. Ang mga dingding ay puno ng mga lumang litrato, hindi ng mga mamahaling obra maestra. Ngunit para kay Belle, ang bahay na ito ay naging kanlungan, isang lugar kung saan pwede siyang maging basag. Walang naghuhusga, halos hindi siya nagsasalita. Madalas siyang nakaupo lang sa kusina, nakatulala sa bintana, habang ang kanyang inang si Carmela ay tahimik na kumikilos sa kanyang paligid. Hindi siya nito pinilit magkwento, hinahayaan lang siya nitong ilabas ang sakit sa paraang alam niya. Bawat araw, nagluluto si Carmela ng paborito niyang sinigang, umaasang kahit paano'y ganahan siyang kumain. Ngunit kahit ang asim-kilig ng sabaw ay hindi kayang pawiin ang pait na nararamdaman niya. Anak, kahit isang subo lang, maririnig niyang pakiusap ng ina. Wala po akong gana. Nay, ang lagi niyang sagot, ang boses ay paos at walang buhay. Isang hapon, habang abala si Carmela sa pagdidilig ng mga halaman sa kanilang munting hardin, isang motorsiklo ng courier service ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Delivery po para kay Miss Isabel Reyes. Nag-aalangang lumabas si Belle. Sino naman ang magpapadala sa kanya ng anuman? Wala nang nakakaalam ng address na ito maliban sa kanyang ina. Inabot sa kanya ng rider ang isang makapal at kuwadradong sobre. Kulay cream ito, at kahit hindi pa niya binubuksan, alam na alam niya ang mamahaling papel na ginamit dito. May bahagya itong amoy. Amoy ng mga bulaklak ng sampagita at rosal na sagana sa hardin ng hasyenda. Nanginginig ang mga kamay niya habang dahan-dahang binubuksan ang sobre. Sa loob, isang imbitasyon ang bumungad sa kanya. Ang mga letra ay naka-emboss sa kulay ginto. Together with their families, Miguel Santillan and Katrina Velasco, request the honor of your presence as they exchange vows on the 28th of October at 5 o'clock in the afternoon. Hacienda de las Flores, Forbes Park, Makati City. Napapahawak si Belle sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Ang kasal ng kanyang asawa at ng kabit nito ay gaganapin sa sarili niyang pamamahay. Sa lugar kung saan binuo niya ang kanyang mga pangarap. Ang bawat salita ay parang asidong tumutunaw sa kanyang pagkatao. Ito na ang sukdulan ng pangiinsulto. Biglang tumunog ang telepono ng kanyang ina sa ibabaw ng mesa sa sala. Dahil tulala pa rin siya, si Carmela ang pumasok para sagutin ito. Hello? Ay, sandali lang iha. Para sa'yo yata. Sabi ni Carmela at iniabot kay Belle ang telepono. Sa sino daw po? Hindi nagpakilala. Lalaki. Nang may pag-aalinlangan, inilapit ni Belle ang telepono sa kanyang tainga. Hello? Kumusta ka na, mahal ko? Ang boses na yon. Ang malamig at mapanuyang boses ni Miguel na nigas ang buong katawan ni Belle. Anong kailangan mo, demonyo ka? Nanggigigil niyang sagot. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Miguel sa kabilang linya. Nakuha mo na ba ang regalo ko? I made sure na personal mong matatanggap. Isang paalala lang na habang nagdurusa ka sa isang barong-barong dyan sa kung saang lupalop, ako naman ay magpapakasal na sa paraisong minsan ay naging sayo. Walang hiya ka. Walang hiya ka. Masasanay ka rin, Belle, sa buhay ng mga pulubi. By the way, huwag kang mag-alala. Pinalitan na namin ang lahat ng kurtina mo. Masyadong luma ang taste mo. Katrina wants everything in white and gold. Mas bagay daw sa kanya. Hayop ka. Magsama kayo ng kabit mo sa impyerno. Sa tamang panahon, Belle. Pero sa ngayon, dito muna kami sa langit na iniwan mo. Sige na, ibababa ko na. Baka malubat pa ako. Enjoy your miserable life. Toot, toot, toot. Binitiwan ni Belle ang telepono na para siyang napaso.
Ang huling sinabi ni Miguel ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan paulit-ulit. Ang lahat ng sakit, galit at pagkadurog na inipon niya sa loob ng 1 linggo ay sumabog na parang bulkan. Ah! Aw! Isang sigaw na puno ng paghihinagpis ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Hinawakan niya ang imbitasyon. Ang magandang papel na yon ay naging simbolo ng lahat ng kanyang kabiguan. Pinunit niya ito, ngunit hindi sapat. Kinuha niya ang gunting sa ibabaw ng mesa at sinimulang gupitin ito ng pira-piraso. Gusto niya itong maging abo. Gusto niyang mawala ito sa mundo, kasama ng lahat ng alaala ni Miguel. Nanginginig siya sa galit. Ang mga luha ay bumabahana sa kanyang mga pisngi. Itinaas niya ang kanyang kamay, hawak ang mga piraso ng imbitasyon, handa nang itapon sa basurahan. Ngunit bago pa man niya magawa iyon, isang kamay ang pumigil sa kanya. Isang kamay na malambot, ngunit may diin. "Huwag, anak." Napatingin si Belle sa kanyang ina. Si Carmela. Nakatayo ito sa kanyang tabi, ang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay may kakaibang kislap. Isang kislap na ngayon lang niya nakita. Kinuha ni Carmela ang mga piraso ng imbitasyon mula sa nanginginig niyang kamay. "Huwag mong itapon," mahinahong sabi ni Carmela. "Pero Nay, nilalapastangan nila tayo. Ginawa nilang katatawanan ang buhay ko." Pinagmasdan ni Carmela ang mga piraso ng papel. Pagkatapos ay tumingin siya kay Belle at sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito ngiti ng awa. Ito ay ngiti ng isang taong may binabalak. Ang pagsira sa isang imbitasyon ay paraan ng mga talunan. Ang hindi pagpunta sa isang kasal ay duwag. "Anak," sabi ni Carmela habang hinahaplos ang buhok ni Belle, "pupunta tayo sa kasal na yan at sisiguraduhin nating ito ang magiging kasal na hinding-hindi nila malilimutan habang nabubuhay sila." Sa mga mata ng kanyang anak, kitang-kita ni Carmela ang unti-unting pagkawasak. Si Belle, ang kanyang nag-iisang si Belle, ay parang isang magandang florera na nabasag. Ang bawat piraso ay sumisigaw sa sakit. Ngunit sa likod ng mga matang nag-aalala ng isang ina, mayroon pang ibang naglalaro sa isipan ni Carmela. Hindi ito awa, hindi ito galit. Ito ay isang kalkuladong katahimikan. Ilang araw bago ang kasal, habang si Belle ay abala sa pag-inom ng pait ng nakaraan, si Carmela naman ay abala sa pagtatanim para sa kinabukasan. Ang kanyang mga kilos ay simple at pang-araw-araw, nagluluto, naglilinis, nagdidilig. Ngunit ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar. Isang gabi, hindi makatulog si Belle. Lumabas siya ng kanyang kwarto para uminom ng tubig at naabutan niya ang kanyang ina sa sala. Nakaupo sa dilim, tanging ang liwanag mula sa buwan ang tumatanglaw sa kanya. "Nay, bakit gising pa po kayo?" Lumingon si Carmela, ang kanyang mukha ay hindi nababasa. "Iniisip ko lang kung gaano kabilis magbago ang panahon, anak." Umupo si Belle sa tabi niya. "Nay, paano niyo po nagagawang maging ganito kakalmado? Ako po, parang sasabog na ang dibdib ko sa galit at sakit. Pero kayo, parang wala lang." Hinawakan ni Carmela ang kamay ng anak. Malamig ito at bahagyang nanginginig. Dahil ang apoy, anak, ay hindi sinusuog po ng isa pang apoy. Tinatapatan ito ng malamig na tubig. Sa ngayon, ikaw ang apoy. Hayaan mong ako muna ang maging tubig. Ang mga salitang yon ay hindi lubusang naintindihan ni Belle, ngunit nagbigay ito ng bahagyang kapanatagan sa kanyang nagwawalang puso. Kinabukasan, habang nagpapahinga si Belle sa kanyang silid, pumasok si Carmela sa maliit na hardin sa likod bahay kung saan walang makakarinig. Kinuha niya ang isang luma at simpleng cellphone mula sa kanyang bulsa, isang teleponong hindi pa nakikita ni Belle kailanman. May isang numero lang na nakasay dito. Dinayal niya ito.
Isang beses lang itong nag-ring bago may sumagot. Hello? Ang boses ni Carmela ay nagbago. Nawala ang lambing ng isang ina. Napalitan ito ng isang boses na matatag, may awtoridad, at matalas. Ang kanyang Tagalog ay naging perpektong Ingles. Mr. Diaz, it's me. Simula niya. Is everything in position? May narinig siyang pagsang-ayon sa kabilang linya. Good. The assets from the Velasco Group, I want a full report on their vulnerabilities by tomorrow morning. I suspect their financial stability is a house of cards. Muli. Isang kumpirmasyon. Now, regarding the main event, pagpapatuloy ni Carmela habang ang kanyang mga mata ay nakatanaw sa bintana ng kwarto ni Belle. The catering swap must be seamless. I want our team in place 2 hours before the ceremony. The original 5-star chefs must be indisposed. Give them a generous all-expense-paid vacation somewhere far away. Understood? Yes, ma'am. Narinig niya ang tugon. Excellent. The moment the bride walks down the aisle, that's your cue. I want the smell to start wafting from the kitchens by the time they say their I do's. Then, huminto si Carmela at isang malamig na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. You activate Plan Kalos. I repeat, activate Plan Kalos. No delays, no mistakes. Ibinaba niya ang tawag at mabilis na itinago ang telepono. Pagbalik niya sa loob ng bahay, siya na ulit si Carmela, ang simpleng ina ni Belle, na may dalang isang basong tubig para sa kanyang anak. Walang sino man ang makakahalata na ang babaeng kalmado na naghahanda ng merienda ay ang siya ring babaeng nagpapatakbo ng isang operasyong maihahalin tulad sa isang digmaan. Dumating ang araw ng kasal, araw ng paghuhukom. Nakatingin lang si Belle sa kanyang refleksyon sa salamin. Isang babaeng maputla, may namumugtong mga mata at basag na kaluluwa. Ayoko na pong tumuloy, Nay, sabi niya sa kanyang ina. Hindi ko po kaya. Hindi sumagot si Carmela. Sa halip, lumapit ito sa isang luma at halos nabubulok ng aparador sa sulok ng kwarto. Isang aparador na puno ng mga lumang damit at gamit. Binuksan niya ito at sa likod ng mga nakasampay na bestida, may kinuha siyang isang itim na garment bag. Ano po yan? Tanong ni Belle. Maingat itong inilatag ni Carmela sa ibabaw ng kama. Nang buksan niya ang zipper, isang hininga ng pagkamangha ang kumawala kay Belle. Isang bestida, isang kulay dugong bestida na gawa sa pinakamahal na seda. Ang disenyo nito ay simple, ngunit nag-uumapaw sa karangyaan. Alam ni Belle ang mga ganitong klase ng damit. Ito ay gawa ng isang tanyag na international designer, isang bagay na kahit sa panaginip ay hindi niya inaasahang makikita sa lumang aparador ng kanyang ina. Isuot mo to, utos ni Carmela. Nay, saan po galing to? Paano? May mga bagay, anak, na itinatago natin para sa tamang pagkakataon, sabi ni Carmela. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Belle at ito na ang tamang pagkakataon. Isuot mo to. Ayusin mo ang iyong sarili. Itaas mo ang iyong noo. Lumapit si Carmela at hinawakan ng mga balikat ni Belle, pinaharap sa salamin. Hindi ka pupunta doon bilang isang talunang asawa. Hindi ka pupunta doon bilang isang biktima. Pupunta ka doon bilang si Isabel Reyes, bilang anak ko. Ipapakita natin sa kanila kung sino ang tunay na reyna. Isang oras ang lumipas, handa na sila. Si Belle ay nakatayo sa harap ng salamin, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang bestida ay perpektong bumagay sa kanya, na tila para sa kanya talaga ito ginawa. Ang kulay pula ay nagbigay buhay sa kanyang maputlang balat. Sa tulong ng kanyang ina, naayos din ang kanyang buhok at naglagay siya ng bahagyang kolorete sa mukha. Ang babaeng nasa salamin ay hindi na ang babaeng wasak. Siya ay isang babaeng handa ng lumaban. Paglabas nila ng bahay, imbis na ang luma nilang kotse, isang makintab na itim na sasakyan
na may tinted na salamin ang naghihintay sa kanila. Isang lalaking nakauniforme ng driver ang magalang na nagbukas ng pinto para sa kanila. Pumasok si Belle sa loob. Ang puso niya ay pinaghalong kaba at pagtataka. Sino ba talaga ang kanyang ina? Habang umaandar ang sasakyan, palayo sa kanilang simpleng bahay at papalapit sa impyernong nag-aabang sa Forbes Park, hindi napigilan ni Belle na magtanong. Nay, sigurado po ba tayo dito? Natatakot po ako. Tumingin si Carmela sa labas ng bintana. Ang kanyang muka ay seryoso habang tinatanaw ang mga nagdaraang gusali. Hindi siya lumingon kay Belle nang siya'y sumagot. Anak, sa mundong ito, may mga taong parang soro, tuso at mapan lamang. Akala nila, hawak na nila ang lahat ng manok sa kulungan. Huminto siya sandali at dahan-dahang lumingon kay Belle. Sa mga labi ni Carmela, muling sumilay ang mahiwagang nangiti. Isang nangiting nakakakilabot, ngunit puno ng pangako. Pero nakakalimutan nila, pagpapatuloy niya, na ang bawat tusong soro ay may inihahandang bitag ang mga ngaso. Sa suite ng pangapanginoon ng Hacienda de las Flores, si Miguel Santillan ay nakatayo sa harap ng isang salamin na kasing laki ng pader. Ang kanyang suot ay isang tuxedo na ginawa pa sa Italia. Perpektong nakahabi sa kanyang katawan. Inayos niya ang kanyang itim na bowtie at isang ngiti ng lubos na kasiyahan ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito na siya. Ito na ang lalaking pinangarap niyang maging. Ang refleksyon niya sa salamin ay hindi na si Miguel na lumaki sa hirap, na amoy pawis at mantika. Ang nakikita niya ngayon ay si Don Miguel Santillan, ang asawa ng nag-iisang tagapagmana ng Velasco Group at ang nag-iisang may-ari ng napakagandang lupain na ito. Tagumpay, bulong niya sa sarili. Ang salitang yun ay kasing tamis ng pinakamahal na alak. Napakasarap sa pakiramdam. Ang bawat sulok ng mansyon na ito ay kanya na. Ang bawat mamahaling gamit, ang bawat piraso ng sining sa dingding, lahat ay pag-aari na niya. At si Belle? Si Belle ay isa na lamang masamang alaala. Isang hagdanan na kanyang tinapakan para marating ang tuktok. Isang hangal na babae na masyadong naniwala sa pag-ibig. Tapos ka na ba sa pakikipagtitigan sa sarili mo? Isang matinis na boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok si Katrina sa silid, nakasuot ng isang puting roba habang inaayusan ng kanyang buhok. Ang mukha niya ay maganda, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talim ng patalim. I'm just admiring the view, my love. Nakangising sagot ni Miguel, lumapit para yakapin ito mula sa likod. Siguraduhin mo lang na sulit ang lahat ng to, Miguel, sabi ni Katrina, habang tinitingnan ang kanilang refleksyon. Alam mo ba kung magkano ang ginastos ni Daddy para lang sa mga bulaklak na galing pa sa Holland? At yung champagne fountain, it costs a fortune. Relax, bulong ni Miguel sa taingan nito. This is our day, our victory. After today, lahat ng ito ay magiging barya na lang sa atin. Once ma-secure ko ang loan gamit ang titulo ng hacienda, palalaguin ko ang pera natin. Ang totoo, hindi lang pagpapalago ng pera ang dahilan. Kailangan niya ang loan para takpan ng isang malaking butas. Isang butas na siya mismo ang gumawa. Isang buwan na ang nakalipas, ginamit niya ang posisyon niya para maglabas ng malaking halaga mula sa kumpanya ng mga Velasco. Isang investment na akala niya'y sigurado. Ngunit ang investment ay pumalpak. Ngayon, ang mga auditor ng kumpanya ay nagsisimula ng magtanong. Kailangan niyang maibalik ang pera bago pa man may makatuklas sa kanyang ginawa. At ang titulong inagaw niya mula kay Belle, ang kanyang tanging pag-asa. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Nasa gate 4 na ang team ni Mr. Robles. They're asking for the Q3 financial statements urgent. Si Mr. Robles, ang pinuno ng audit team. Nanlamig ang mga kamay ni Miguel. Kumabog ang kanyang dibdib.
Masyadong maaga. Akala niya ay may 1 linggo pa siya. Sino yan? Tanong ni Katrina. Napansin ang bahagyang pagbabago sa kanyang mukha. Wala. Wrong number lang. Mabilis na sagot ni Miguel habang dinedelete ang mensahe. Ibinulsa niya ang telepono at muling ngumiti. Let's go, my queen. Our kingdom awaits. Itinago niya ang kanyang kaba sa likod ng isang maskara ng kumpiyansa. Kailangan niyang maging kalmado. Kailangang matuloy ang kasal na ito. Pagkatapos ng seremonya, kapag asawa na niya si Katrina, magkakaroon siya ng karagdagang proteksyon. Walang ama, ang hahayaang makulong ang asawa ng kanyang nag-iisang anak. Pagbaba nila sa Grand Hall, sinalubong sila ng palakpakan at pagbati. Ang lahat ng mayayaman at makapangyarihan sa Maynila ay naroroon. Mga politiko, mga negosyante, mga celebrity. Bawat isa ay nakikipagkamay sa kanya, bumabati sa kanyang tagumpay, para siyang isang hari na ipinagdiriwang ang kanyang koronasyon. Congratulations, Miguel, you've finally arrived, sabi ng isang senador. Ang swerte mo kay Katrina at sa Hacienda de las Flores, sabi naman ng isang mayamang negosyante. Ngumingiti lang si Miguel, tinatanggap ang lahat ng papuri. Sa gilid ng kanyang mga mata, hinahanap niya ang inaasahan niyang panauhin. Nasaan na kaya si Belle? Umaasa siyang darating ito, na makikita niya itong nakasuot ng luma at kupas na damit. Ang mga mata ay namumugto sa kaiiyak. Iyon ang magiging huling pako sa kabaong ng kanyang tagumpay. Ang makita ang pagkadurog nito sa mismong araw ng kanyang kasal. Nagsimula na ang seremonya sa hardin. Ang bawat detalye ay perpekto. Ang mga puting bulaklak, ang mahinang tugtog ng violin, ang mga bisitang nakasuot ng kanilang pinakamamahaling damit. Si Katrina ay lumalakad sa aisle, maganda sa kanyang wedding gown na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngunit habang papalapit ito, ang tanging nasa isip ni Miguel ay ang titulo ng lupa at ang loan na kailangan niya. Nang biglang, sa gitna ng pagpapalitan nila ng I do, isang sasakyan ang huminto sa harap ng bukas na gate ng hacienda. Isang itim at makintab na sasakyan na walang sino mang nakakakilala. Napatigil ang ilang mga bisita, isang pinto sa likod ang bumukas, at mula doon, lumabas ang isang babae. Huminto ang paghinga ng lahat, maging ang pari ay natigilan sa pagsasalita. Hindi ito ang Belle na inaasahan ni Miguel. Hindi ito ang babaeng wasak at talunan. Ang babaeng nakatayo roon ay nakasuot ng isang bestidang kulay dugo na yumayakap sa perpekto nitong kakatawan. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng paraan. Ang kanyang mukha ay mayroong nangiti, isang nangiting kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib. Sa kanyang tabi ay ang ina nitong si Carmela. Nakasuot ng simpleng bestida, ngunit ang tindig ay parang isang general. Naglakad sila sa gitna ng aisle na parabang sila ang may-ari ng lugar. Ang bawat hakbang ni Belle ay puno ng kumpiyansa. Ang bawat mata ay nakatutok sa kanya. Ang ganda niya ay parang isang apoy na biglang nagliyab sa gitna ng kaputian ng kasal. Napatingin si Miguel. Ang maskara ng kanyang karangyaan ay unti-unting gumuho. Ang nangiti sa kanyang labi ay naglaho. Ang kulay ng kanyang mukha ay naging kasing putla ng bestida ni Katrina. Hindi ito maaari. Bakit siya ganito? Saan siya kumuha ng ganitong tapang? Bakit? Bakit para siyang isang reyna na handang bawi ng kanyang kaharian? Ang bawat hakbang ni Belle papasok sa hardin ay parang pagtapak sa mga nagbabagang uling. Ang hangin ay napuno ng mga bulungan, mga matang mapanuri, mga ngiting mapanukso. Ngunit sa bawat pagtibok ng kanyang pusong nasasaktan, naroon ang mahigpit na hawak ng kamay ng kanyang ina. Isang angkorang nagpapanatili sa kanya sa gitna ng nagngangalit na dagat. Umupo sila sa isang mesang inilaan para sa kanila, malapit sa likuran, na para bang sinasadyang itago sila sa paningin ng lahat. Ngunit ang kanilang presensya ay mas naging kapansin-pansin dahil dito.
Ang pulang bestida ni Belle ay isang mantsa sa kaputian ng buong paligid, isang paalala na hindi lahat ng naroroon ay nagdiriwang. Nagsimula ang seremonya, ang bawat salitang binitiwan ng pari tungkol sa pag-ibig na wagas at panghabambuhay ay isang kabalintunaan. Napanood ni Belle si Miguel na tumingin kay Katrina nang may pagsinta, isang pagsintang alam niyang huwad, isang pag-arteng kayang-kaya nitong gawin dahil ginawa na rin niya ito sa kanya sa loob ng 5 taon. I, Miguel, take you, Katrina, to be my lawfully wedded wife. Napapikit si Belle. Ang mga salitang iyon, ang mismong mga salitang binitiwan ni Miguel sa harap niya noon sa altar, ay isa na ngayong lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumayo, at isigaw sa lahat ng kasinungalingan ng lalaking iyon. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Pagtitimpi, bulong niya sa sarili. Ito ang sandata ko ngayon. Nang maghalikan na ang bagong kasal, ang palakpakan ng mga bisita ay parang mga dagundong ng kulog sa kanyang pandinig. Tapos na. Ang lalaking minahal niya ay pag-aari na ng iba. Ngunit sa halip na luha, isang kakaibang kapayapaan ang nagsimulang bumalot sa kanya. Ito na ang katapusan ng isang kabanata. At sa tulong ng kanyang ina, sisimulan niya ang panibago. Pagkatapos ng seremonya, nagsimula na ang reception sa Grand Hall. Ang bawat mesa ay pinalamutian ng mga naglalakihang florera at mga kubyertos na kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ang lahat ay perpekto, isang perpektong kasinungalingan. Hindi pa sila nagtatagal sa kanilang mesa nang lumapit ang ina ni Miguel, si Aling Marites, kasama ang kapatid nitong si Jessica. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkasuklam na pilit tinatago sa likod ng mga pekeng ngiti. "Oh, Belle, iha, nandito ka pala," sabi ni Aling Marites. Ang boses ay tumataginting sa sarkasmo. "Akala ko'y hindi mo kakayaning pumunta. Mabuti naman at natanggap mo na ang iyong lugar sa buhay." Ngumiti lang si Belle, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Of course, she's here," sabat naman ni Jessica habang tinitingnan si Belle mula ulo hanggang paa. Siguro namimiss na niya ang ganitong karangyaan. Mahirap na ang buhay kapag wala ka ng tagasalo, di ba? Ang mga salita nila ay maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Hinigpitan ni Belle ang hawak sa kanyang baso ng tubig, ang mga daliri ay namumuti na. Ang hasyenda ay mas nababagay kay Katrina, pagpapatuloy ni Aling Marites. May class, mayaman. Hindi katulad ng iba dyan na ang tanging puhunan lang ay ang pagiging mabait. Sa puntong yon handa nang sumagot si Belle. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nagsalita si Carmela sa unang pagkakataon. Ang boses niya ay mahinahon, kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. "Marites," sabi ni Carmela, habang diretsyong nakatingin sa mga mata ng ina ni Miguel. "May kasabihan, ang aso tumatahol lang kapag hindi kilala ang kaharap. Mag-ingat ka. Baka sa sobrang pagtahol mo, makagat mo ang sarili mong dila." Natigilan si Aling Marites at Jessica. Hindi nila inaasahan ang ganitong sagot mula sa babaeng akala nila'y isang simpleng may bahay lang. Walang imik silang tumalikod at bumalik sa kanilang mesa. Sa gitna ng tensyon, may isang bagay na nagsimulang pumukaw sa atensyon ni Belle. Isang amoy. Isang amoy na hindi pamilyar sa isang 5-star na handaan. Hindi ito amoy ng inihaw na steak o ng truffle pasta o ng anumang mamahaling pagkain. Ito ay amoy, buwang, sibuyas, isang amoy na malinamnam, makaluma at pamilyar. Amoy ng isang lutong bahay na ulam. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita sa ibang mesa. Ano yung naamoy ko? Parang hindi galing sa catering to. Amoy ulam na nabibili sa kanto. Maybe it's one of the staff's food? How unprofessional. Nakita ni Belle ang pagbabago sa mukha ni Miguel. Mula sa pagiging kampante, napalitan ito ng pagtataka at unti-unting naging pag-aalala. Lumapit ito sa wedding planner, may ibinulong
at ang planner ay nagmamadaling tumakbo papunta sa direksyon ng kusina. Ngunit ang amoy ay lalo pang tumindi. Isang amoy na ngayon ay kilalang-kilala na ni Belle. Iyon ang amoy ng paboritong ulam ni Miguel na madalas niyang ipinaluto noon. Isang ulam na. Nakita ni Belle si Miguel na palingalinga. Ang noo ay kunot na kunot. Ang mga international chefs na ipinagmamalaki niya ay wala kahit saan. Ang mga naghahandang waiter ay iba ang mga mukha sa mga nakita niya kanina. Hindi na nakatiis si Miguel. "Excuse me?" sabi niya kay Katrina at mabilis na naglakad papunta sa kusina. Sinundan siya ng tingin ni Belle. Kitang-kita niya mula sa kanilang pwesto ang pagbukas ng pinto ng kusina. Kahit isang saglit lang, nasilayan niya ang itsura ni Miguel bago muling sumarado ang pinto. Isang itsura ng lubos na pagkabigla at hindi paniniwala. Parang nakakita ito ng multo. Ilang minuto ang lumipas. Bumalik si Miguel sa kanyang upuan. Ang mukha ay namumutla. "There's a slight problem with the food." Pilit ang ngiting sabi niya sa mga bisita. "But don't worry, it's being handled." Ngunit huli na ang lahat. Bumukas ang mga pinto ng kusina at sabay-sabay na lumabas ang mga waiter. Dala-dala nila ang mga pagkain para sa hapunan. Ang lahat ay napatingin, nag-aabang sa inihandang piging. Ngunit ang dinala ng mga waiter ay hindi mga bandehado ng tomhum o inihaw na baka. Ang dala nila ay mga puting porselanang mangkok. Ang uri ng mangkok na nakikita mo sa mga karinderya, murang-mura. At sa bawat eleganteng mesa, sa ibabaw ng mga mamahaling mantel at sa tabi ng mga kubyertos na pilak, ipinatong nila ang isang mangkok. Isang mangkok ng umuusok, mamula-mula at mabangong ulam. Kalos Madrileño, ang paboritong pagkain ni Miguel, ang espesyalidad ng kanyang ina na si Aling Marites na ibinebenta nito sa kalye noong sila'y naghihirap pa. Ang simbolo ng kahirapang pilit na pilit niyang tinatalikuran at itinatago sa lahat. Para kay Miguel, ang bawat mangkok ng kalos sa bawat mesa ay isang personal na insulto. Isang sampal mula sa nakaraang pilit niyang tinatakasan. Ang amoy, ang hitsura. Lahat ay sumisigaw ng isang salita, kahirapan. Ang kahirapang kinamuhian niya, ang kahirapang ipinangako niya sa sariling hindi na niya babalikan kailanman. Nakatayo siya roon, sa gitna ng kanyang palasyo. Ngunit pakiramdam niya'y bumalik siya sa maruming eskinita kung saan siya nagtitinda kasama ang kanyang ina. Ang mga bulungan ng mga bisita ay parang mga langaw na umuugong sa kanyang tainga. Bawat isa'y isang sundot sa kanyang nagdudurugong ego. "Miguel, what is the meaning of this?" Ang malamig na boses ni Katrina ang unang bumasag sa kanyang pagkakatulala. Nakatayo ito sa kanyang tabi. Ang mukha ay hindi maipinta sa galit at kahihiyan. Ang kanyang perpektong puting wedding gown ay tila nabahira ng dumi ng ulam na nasa kanilang harapan. "This is trash. Bakit ito ang inihahain mo sa mga bisita ko? Sa mga bisita ni Daddy? Are you trying to humiliate me?" "Hindi, mahal ko, of course not." Nanginginig na sagot ni Miguel. Pilit na pinapakalma ang sarili. "Nagkaroon lang siguro ng problema sa catering. Isang pagkakamali. Aayusin ko to." "Anong pagkakamali? You call this a mistake?" Halos pasigaw na sabi ni Katrina. "Looks like you brought the slums here to Forbes Park. Fix this, Miguel. Fix this now, or I swear, this wedding is over." Iniwan siya ni Katrina at nagmarcha papunta sa mesa ng kanyang mga magulang, na kapwa nakatingin sa kanya nang may pagkasuklam. Naiwan si Miguel na mag-isa sa gitna, pinagtitinginan ng daan-daang pares ng mga matang mapanghusga. Galit, kahihiyan. Ang dalawang emosyon na yon ay nag-aapoy sa loob niya. Sino ang gumawa nito? Sinong demonyo ang naglakas loob na sirain ang pinakaimportanteng araw ng buhay niya? At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay napadako sa isang mesa sa likuran. Nakita niya si Belle at sa tabi nito,
Si Carmela. Nakaupo lang sila roon, tahimik na nagmamasid. Si Belle ay may bakas ng sakit sa mukha, ngunit si Carmela, ang ina nito, ay may isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiti ng tagumpay. Sila ang may kagagawan nito. Ngunit bago pa man siya makakilos, biglang namatay ang malambing na tugtog ng string quartet. Lahat ay napatingin sa 5 malalaking LED screen na nakapalibot sa hall. Ang mga screen na dapat sana'y magpapakita ng kanilang mga larawan at pre-nuptial video ay biglang nag-itim. Pagkatapos, isang imahe ang lumitaw, isang lumang litrato, kupas at itim at puti, isang batang lalaki, payat, marungis, nakayapak, na nagtutulak ng isang maliit na kariton ng pagkain. Sa tabi niya, isang babaeng pagod ang mukha, nagpapaypay sa mga uling. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Kilala niya ang batang yon. Kilala niya ang babaeng yon. Siya. At ang kanyang ina. Noong mga panahong naglalako sila ng kalos para lang may makain. Sunod-sunod na lumitaw ang mga litrato. Siya na natutulog sa sahig. Siya na kumakain ng kaning baboy. Siya na umiiyak dahil tinutukso ng ibang mga bata na anak ng magkakaldero. Ang buong madilim niyang nakaraan na pilit niyang ibinaon sa limot ay ngayon, ipinapalabas na parang isang pelikula para sa lahat ng elite ng Maynila. Nagsimula ang malakas na bulungan. Diyos ko, siya ba yan? Look at him. Galing pala siya sa wala. Akala ko ba galing siya sa pamilya ng mga Santillan ng Batangas? Ang kahihiyan ay parang isang alon na lalamon sa kanya. Ngunit hindi pa doon natapos. Ang mga litrato ay napalitan ng mga dokumento, mga bank statement, mga spreadsheet, mga papeles na may logo ng Velasco Group. Ang mga numero ay naka-highlight sa pula na may mga palasong nagpapakita ng paglipat ng milyon-milyong piso mula sa account ng kumpanya papunta sa isang personal offshore account na nakapangalan sa kanya. Ang krimen niya, ang pagnanakaw niya, nakalantad sa lahat. Magnanakaw! Isang sigaw ang narinig niya mula sa mesa ng mga Velasco. Ang ama ni Katrina, si Don Ricardo, ay nakatayo na. Ang mukha ay namumula sa galit. Hindi na nakapag-isip si Miguel. Ang tanging nasa isip niya ay patigilin ito. Tumakbo siya papunta sa technical booth sa gilid ng hall. Itigil niyo yan! Patayin niyo yan! Sigaw niya sa mga technician, ngunit ang mga ito ay hindi man lang lumingon sa kanya. Para siyang hangin na dumaan lang. Sinubukan niyang abutin ang mga kontrol, ngunit 2 gwardiya ang biglang humarang sa kanya. Sir, bawal po dito. Bitiwan niyo ako. Ako ang nagbabayad sa inyo. Ako ang may-ari ng lugar na to. Pagpupumiglas niya, ngunit ang mga gwardiya ay matatag na parang bato. Wala siyang magawa. Wala siyang magawa, kundi panoorin ang pagguho ng kanyang mundo, ang pagkasira ng kanyang pangalan, ang pagkadurog ng kanyang mga pangarap. Nang sa wakas ay natapos ang presentasyon at muling bumukas ang mga ilaw, ang katahimikan sa loob ng Grand Hall ay nakabibingi. Ang lahat ng mga mata ay nasa kanya, puno ng pandidiri, pagkutya at paghuhusga. At sa gitna ng katahimikang iyon, isang figura ang nagsimulang maglakad mula sa dulo ng hall papunta sa gitna. Isang babaeng simple lang ang suot. Ang buhok ay may mga putina. Ang mga kamay ay magaspang sa trabaho. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagkadismaya. Si Aling Marites, ang tunay niyang ina. Naghiwalay ang mga bisita para bigyan siya ng daan. Naglakad siya papalapit kay Miguel. Ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa mismong harapan ng kanyang anak na ngayon ay nakatayo na parang isang estatwang gawa sa asin. Tinitigan niya ito sa mata. Ang anak na ipinagmalaki niya. Ang anak na inalagaan niya. Ang anak na tiniis niyang magbenta ng kalos para lang mapagtapos ng pag-aaral. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Itinaas niya ang kanyang kamay.
Pak! Isang malutong at malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Miguel Santillan. Ang tunog niyon ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Mas malakas pa kaysa sa anumang musika o palakpakan. Nanginig ang mga labi ni Aling Marites at sa wakas, nagsalita siya. Ang boses ay basag sa pagpipigil ng luha at galit. Nakalimutan mo na ba kung saan ka nanggaling, anak ko? Ang sampal na yon ay hindi lang gumising kay Miguel. Gumising ito sa lahat. Ang kahihiyan ni Miguel ay parang isang palabas na pinapanood ng lahat. At si Belle, sa unang pagkakataon, ay nakaramdam ng kakaibang damdamin. Hindi ito purong saya, hindi rin awa. Ito ay isang mapait na pagpapatunay. Isang katotohanang kahit na anong takip ang gawin mo sa iyong pagkatao, lalabas at lalabas pa rin ang iyong tunay na anyo. Si Miguel ay nakatayo pa rin doon, hawak ang namumula niyang pisngi, nakatingin sa sariling ina na para bang ito'y isang multo. Ang buong pamilya Santillan ay tulala, hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang kanilang pinakatatagong sekreto ay bistado na. Si Katrina at ang kanyang pamilya ay parang mga leon na handa ng sumila. Si Don Ricardo Velasco ay naglalakad na papalapit. Ang mga gwardya nito ay nakasunod sa likod. Handa nang arestuhin si Miguel. Ang perpektong kasal ay naging isang sirko. Isang magulong eksena ng pagtataksil at kahihiyan. Para kay Belle, sapat na sana yon. Ang makita si Miguel na mapahiya sa harap ng lahat ay sapat ng kabayaran. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kanyang ina, si Carmela, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Mayroon pang isang huling akto. Habang ang lahat ay nakatuon sa nagwawalang si Don Ricardo at sa nagmamakaawang si Miguel, isang boses ang pumailan lang sa buong hall. Isang boses na kalmado, ngunit may bigat at kapangyarihang nagpatigil sa lahat, maging sa nag-aalborotong ama ni Katrina. Sandali, ang boses na yon ay galing kay Carmela de Leon. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanilang mesa. Ang lahat ng mata na kanina'y nasa kay Miguel ay ngayon napunta sa kanya. Sa simpleng babaeng ito na tila hindi nababagay sa karangyaan ng lugar. Walang nakakakilala sa kanya. Isa lang siyang hamak na ina ng naagrabyadong dating asawa. Ngunit ang kanyang pagtayo ay may bigat. Ang kanyang paglakad, papalapit sa entablado, ay may layunin. Para siyang isang reyna na naglalakad sa kanyang korte at ang lahat ay naghihintay sa kanyang sasabihin. Kinuha niya ang mikropono mula sa natarantang MC. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang mga mata ay matatag. Hinarap niya ang lahat. Ang mga makapangyarihang tao na kanina lang ay hinahamak ang kanyang anak. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng hall. Ako po si Carmela de Leon. Para sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako ang ina ni Isabel Reyes, ang tunay at legal na asawa ni Miguel Santillan hanggang sa ilang linggo pa lang ang nakalilipas. Nagsimula na namang magbulungan ang mga tao. Napatingin si Katrina kay Miguel, ang mga mata ay nag-aapoy. Hindi pa kayo annulled. Sinungaling ka. Hindi ito pinansin ni Carmela. Nagpatuloy siya. Marami sa inyo ngayon ang nagtataka, marami ang naguguluhan, at marami ang nagagalit. Sabi niya, habang ang kanyang mga mata ay dumapo sa pamilya Velasco. Naiintindihan ko po kayo, lalo na po kayo, Don Ricardo. Sino ka para kausapin ako ng ganyan? Sigaw ni Don Ricardo. Ang lalaking yan ay nanakawan ng kumpanya ko. Ipapakulong ko siya. At dapat lang po, mahinahong sagot ni Carmela. Dapat lang na pagbayaran niya ang kanyang kasalanan. Ngunit bago po mangyari ang lahat ng iyan, meron lang po akong gustong linawin. Lalo na sa'yo, Katrina. Sabi niya, habang ibinaling ang tingin sa babaeng nakaputing bestida. Pinakasalan mo si Miguel dahil sa lugar na ito, hindi ba? Dahil akala mo, sa kanya na ang Hacienda de las Flores. Dahil akala mo, nakakuha ka ng isang mayamang asawa na magpapalago pa
sa yaman ng pamilya mo. At ano naman sa'yo? Mataray na sagot ni Katrina. Totoong sa kanya to. May papeles siya. Oo nga, sabi ni Carmela. May papeles siya. Ngunit ang papel, kung minsan, ay nagsisinungaling din. Lalo na kung hindi mo binabasa ang lahat ng nakasulat. What are you talking about? Sabat ni Don Ricardo. Ngumiti si Carmela. Don Ricardo, pamilyar po ba kayo sa isang kumpanya na nagngangalang Panlasa, Imperial Foods Corporation? Ang pangalang yon ay nagdulot ng reaksyon. Nakita ni Belle ang pagkunot ng noo ni Don Ricardo at ng iba pang mga negosyante sa hall. Ang Panlasa Imperial, ang pinakamalaki, pinakapribado, at pinakamisteryosong food conglomerate sa buong Asia. Sila ang nagsusupply sa halos lahat ng malalaking restaurant, hotel, at maging sa gobyerno. Ang may-ari nito ay hindi kilala. Isang alamat sa mundo ng negosyo. Of course, I know them. May pag-aalangang sagot ni Don Ricardo. Sila ang pinakamalaking supplier namin. At sila rin ang pinakamalaki naming pinagkakautangan. What about them? Ang nangiti sa labi ni Carmela ay lumawak. Well, Don Ricardo, I have good news and bad news for you. The bad news is, your daughter just married a thief. The good news is, huminto siya sandali. Hinayaan ang mga salita na magkaroon ng bigat. You are now face to face with your biggest creditor. Itinaas niya ang kanyang ulo at sa isang iglap nawala ang imahe ng isang simpleng ina. Ang kanyang tindig ay naging marangal. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa kapangyarihan. Ako, deklara niya sa harap ng lahat, si Carmela Mela de Leon, ang nag-iisang tagapagtatag at ang kasalukuyang chairwoman ng Panlasa Imperial Foods Corporation. Isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang napakawalan ng lahat ng nasa hall. Hindi makapaniwala. Si Don Ricardo ay natulala. Si Katrina ay napanganga. Maging si Belle, ang sarili niyang anak, ay napahawak sa kanyang dibdib. Hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang kanyang ina, ang kanyang simpleng nanay na nagluluto lang ng sinigang sa bahay. Isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Ang katahimikan ay binalot muli ang buong lugar. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito katahimikan ng pagkabigla. Ito ay katahimikan ng pagkamangha at takot. Tumingin si Carmela kay Miguel, na ngayon ay parang isang basang sisiw, nanginginig sa kinatatayuan. At ikaw, Miguel, sabi niya, ang boses ay malamig na parang yelo. Tungkol naman sa hacienda na ipinagmamalaki mo. Kumuha siya ng isang dokumento mula sa kanyang maliit na pitaka. Isang dokumento na may selyo ng mga abogado. Maaring nasa iyo nga ang isang pekeng titulo, sabi ni Karma. Pero ang orihinal na kontrata ng regalong ito ay nasa akin. At sa kontratang ito, may isang maliit na sugnay na tila nakalimutan mong basahin. Ang buong atensyon ng lahat ay nasa maliit na piraso ng papel na hawak ni Carmela. Para itong isang hatol mula sa Korte Suprema, naghihintay na basahin. Para kay Miguel, iyon na ang huling sinag ng pag-asa. Isang pekeng titulo laban sa isang orihinal na kontrata. Alam niyang dihado siya, ngunit ang kanyang pagiging desperado ay mas malakas kaysa sa kanyang lohika. Hindi yan totoo, sigaw ni Miguel. Ang boses ay basag at naghahabol ng hininga. Ang kanyang maskara ng karangyaan ay tuluyan ng natanggal at ang lumabas ay ang tunay niyang anyo. Isang takot na daga na na-corner. Nasa akin ang titulo. Nasa pangalan ko. Ipinagkaloob sa akin ni Belle ang buong pagmamay-ari. Legal ang lahat ng papeles ko. Narinig niya ang pagtawa. Hindi malakas, hindi mapanlait. Isang mahinang tawa mula kay Carmela. Isang tawa na mas nakakakilabot pa kaysa sa anumang sigaw. Legal? Tanong ni Carmela. Miguel, ang legalidad ay nakadepende sa katotohanan.
At ang katotohanan, hindi mo alam ang buong kwento. Biglang bumukas ang pinto sa gilid ng entablado at isang lalaking matangkad at nakasuot ng mamahaling suit ang lumabas. May dala itong leather briefcase. Ang kanyang mukha ay pamilyar sa marami, lalo na sa mga nasa mundo ng korporasyon. Siya si Attorney Benjamin Diaz, ang pinakamagaling at pinakakilalang corporate lawyer sa buong Pilipinas. Ang abogado na hindi pa natatalo sa kahit anong kaso. Attorney Diaz, bati ni Carmela habang magalang na tumango ang abogado. Ma'am Carmela, tugon nito. Ang presensya pa lang ni Attorney Diaz ay sapat na para manlamig ang buong katawan ni Miguel. Ito ang abogado ng panlasa imperial. Ito ang pating sa mundo ng mga isda. Miguel Santillan, sabi ni Attorney Diaz, ang boses ay formal at walang emosyon. Ang hawak ni Miss De Leon ay ang orihinal na deed of donation na may kasamang mga kondisyon na parehong pinirmahan ninyo ng iyong dating asawa, si Miss Isabel Reyes, sa harap ko mismo. 5 taon na ang nakalilipas. Mga kondisyon? Wala akong natatandaang mga kondisyon, giit ni Miguel. Dahil hindi mo binasa, simpleng sagot ni Attorney Diaz. Binuksan niya ang kanyang briefcase at kumuha ng isang kopya ng dokumento. Iniabot ito kay Miguel. Sige, basahin mo ngayon. Page 5, Article 14, Section B. Nanginginig ang mga kamay ni Miguel habang inaabot ang papel. Ang mga letra ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Pinilit niyang mag-focus at doon, sa ilalim ng mga legal na terminolohiya, nakita niya ito. Ang sugnay. Ang lihim na sugnay na naging mitya ng kanyang pagbagsak. Clause 14B. The full and irrevocable transfer of ownership of the property known as Hacienda de las Flores shall only take effect upon the 10th anniversary of the marriage between Miguel Santillan and Isabel Reyes. In the event of a legal separation or annulment initiated or caused by the fault of the donee, Miguel Santillan, including but not limited to adultery, concubinage, or abandonment, this donation shall be deemed automatically revoked, and the full ownership of the said property shall revert to the donor, Carmela de Leon, immediately. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. Automatically revoked. Revert to the donor. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang panloloko, ang lahat ng kanyang pangarap, lahat ay gumuho dahil sa isang talata na hindi niya pinansin. Hindi to pwede. Bulong niya, habang umaatras na parang isang sinasaksak na hayop. Nilinlang niyo ako. Kami pa ang nanlinlang? Tanong ni Carmela. Ang boses ay tumaas sa unang pagkakataon. Puno ng galit ng isang inang nasaktan. Sino ang nagtaksil sa anak ko? Sino ang nakiapid sa ibang babae sa mismong pamamahay na ipinahiram ko sa inyo? Sino ang nagplanong agawin ng isang bagay na hindi naman talaga sayo? Ikaw, Miguel. Ikaw ang nanlinlang at ang bawat panlilinlang ay may katumbas na kabayaran. Napatingin si Miguel sa paligid. Ang mga mukha ng mga bisita ay puno ng pagkamuhi. Ang pamilya niya ay nakayuko sa kahihiyan. Si Katrina ay nakatingin sa kanya na parang isa siyang basura. Ang pag-ibig na ipinapakita nito kanina ay napalitan ng purong pandidiri. Si Don Ricardo ay naglalakad na papalapit sa kanya. Hindi nagalit, kundi malamig at kalkulado. Nawala na ang lahat. All is lost. Para siyang isang sugarol na inilagay ang lahat ng kanyang pera sa isang huling taya at natalo. Ngayon, wala na siyang kahit ano. Masahol pa sa daga. Dahil ang daga, may lungga pang masisiksikan. Siya, wala na. Miguel Santillan, sabi ni Don Ricardo, ang boses ay kasing lamig ng bakal. Hindi lang ang hacienda ang problema mo ngayon. Ang pera ng kumpanya ko ang mas dapat mong pagtuunan ng pansin. Kasabay ng mga salitang yon, 2 unipormadong pulis ang pumasok sa Grand Hall. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng huling hudyat. Ito na ang katapusan. Sir, sabi ng isa sa mga pulis habang papalapit kay Miguel.
May reklamo po ng qualified theft at estafa laban sa inyo. Kailangan niyo po naming imbitahan sa presinto. Hindi! Bitiwan niyo ako! Pagpupumiglas ni Miguel habang hinahawakan ng mga pulis ang kanyang mga braso. Katrina! Mahal! Tulungan mo ako! Ngunit si Katrina ay tumalikod lang. Huwag na huwag mo nang babanggitin ang pangalan ko. Magnanakaw. Don Ricardo, parang awan niyo na. Pagmamakaawan niya. Ngunit ang Don ay nagkibit balikat lang. Kausapin mo ang mga abogado ko. Dinala na ng mga pulis si Miguel papalabas. Ang kanyang mamahaling tuksido ay nagusot. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay nagulo. Ang kanyang dignidad ay dinurog at tinapak-tapakan. Habang kinakaladkad siya palabas, ang huling nakita niya ay ang mukha ni Belle. Walang galit, walang saya. Tanging isang bakas ng awa at paglaya. Pagkalabas nila ng hall, isang malakas na tunog ang narinig. Ang tunog ng posas na isinasara sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng pagtatapos ng kanyang huwad na kaharian. Ang paghuli kay Miguel ay parang isang bato na inihagis sa isang tahimik na lawa. Ang resulta, isang magulong alon ng gulat, tsismis at pagkaiskandalo na mabilis na kumalat sa buong Grand Hall. Ang perpektong kasal ay opisyal nang naging isang perpektong kalamidad. Ang mga bisita ay nagmamadaling mag-alisan. Ang iba'y nagnanais makalayo sa gulo, habang ang iba naman ay gustong maging unang makapagkalat ng balita. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Isabel Reyes hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang tahimik na saksi sa pagbagsak ng isang imperyong itinayo sa kasinungalingan. Pinanood niya ang pagkaladkad kay Miguel palabas at sa isang saglit, sa huling pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Miguel, nakita niya ang desperasyon, ang pagsisisi, isang huling tahimik na pagmamakaawa. Ngunit ang puso ni Belle, na minsan ay tumitibok lamang para sa lalaking iyon, ay hindi na natinag. Wala ng awa, wala ng galit, tanging isang malamig na kawalan. This marriage is a sham, a complete and utter disgrace. Ang sigaw ni Katrina ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Naglalakad ito palapit sa pamilya Santillan na ngayon ay nakayukyok sa isang sulok, parang mga basang sisiw na nawalan ng inahin. Si Aling Marites ay humahagulgol, habang si Jessica at ang kanilang ama ay hindi makatingin kaninuman. I want an annulment. No, better yet, I will declare this marriage fraudulent. It never happened, sabi ni Katrina, habang hinuhubad ang dambuhalang singsing na diamante sa kanyang daliri. Ibinato niya ito sa sahig, at ang tunog ng pagtama nito sa marmol ay kasing talim ng kanyang mga salita. You are all liars and thieves. Get out of my sight. Get out of this house. Walang sino man sa mga Santillan ang nakasagot. Anong sasabihin nila? Ang lahat ng ebidensya ay nailatag na. Ang lahat ng kanilang mga pangarap na umangat sa lipunan ay naging abo. Sa puntong yon, lumapit si Atty. Diaz kasama ang ilang unipormadong security personnel ng hacienda, mga tauhan na dating sumusunod sa utos ni Miguel. Mr. and Mrs. Santillan, Miss Jessica Santillan, formal na sabi ng abogado. On behalf of the rightful owner of this property, Miss Carmela de Leon, you are hereby requested to vacate the premises immediately. Pero saan kami pupunta? Umiiyak na tanong ni Aling Marites. Ang mga gamit namin, nasa taas. Do not worry, malamig na tugon ni Atty. Diaz. My staff will pack all your personal belongings. We will have them delivered to your old address in Tondo tomorrow morning. 4 tonight. Huminto siya at tumingin sa mga gwardiya. Please escort them to the gate. Walang pag-aalinlangan, walang awa. Ang utos ay malinaw. Sinimulang samahan ng mga gwardiya ang pamilya palabas. Walang tumulong sa kanila, walang nakiramay. Ang mga dating kaibigan na bumabati sa kanila kanina ay ngayon
Iniiwasan sila na parang may nakakahawang sakit. Naglakad si Belle patungo sa malaking pinto ng entrada. Nais niyang masaksihan ang huling tagpo. Habang dumadaan ang naghihinagpis na pamilya Santillan sa kanyang harapan, si Jessica ay tumigil at tinignan siya ng masama. "Masaya ka na?" Puno ng hinanakit na tanong nito. "Masaya ka nang makita kaming nagkaganito?" Bago pa makasagot si Belle, si Carmela ang nagsalita mula sa kanyang likuran. "Hindi ito tungkol sa kasiyahan, iha. Ito ay tungkol sa katarungan. Isang bagay na tila kinalimutan ng pamilya ninyo." Walang nagawa si Jessica kundi magpatuloy sa paglakad. Habang papalabas sila ng pinto, nakita ni Belle ang ina ni Miguel, si Aling Marites, na lumingon sa kanya. Sa gitna ng kanyang mga luha, may nakita si Belle sa mga mata nito. Hindi galit, kundi isang malalim na pagsisisi. Isang tahimik na pag-amin na sila ang nagkamali. Pinanood ni Belle mula sa itaas ng engrandeng hagdanan ang paglabasan nila. Ang pamilyang minsan niyang itinuring na kanya. Ang mga taong minsan niyang pinagsilbihan. Ngayon, itinataboy na parang mga basura palabas ng tahanang minsan ay naging kanila. Ang kanilang mga mamahaling damit at alahas ay nawalan ng saysay. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng chandelier, sila ay mga ordinaryong tao lamang na nasilaw sa kasakiman. Sumunod si Belle hanggang sa may pintuan. Mula doon, tanaw na tanaw niya ang malaking gate na bakal ng hasyenda. Doon sila nakatayo sa labas, sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Wala silang dalang sasakyan, wala silang matatawagan, wala silang pupuntahan. Ang tanging dala nila ay ang kahihiyang habambuhay nilang papasanin. Isang gwardiya ang tumingin kay Attorney Diaz. Tumango ang abogado. At sa isang senyas, dahan-dahang nagsara ang 2 dambuhalang gate. Ang tunog ng nagsasarang bakal ay mabigat at pinal. Parang isang takip ng kabaong na isinasara. Parang isang libro na tinatapos. Nang tuluyan ng magdikit ang mga gate, ang pamilya Santillan ay tuluyan ng nawala sa kanyang paningin. Tapos na. Ang ingay sa loob ng hall ay unti-unti nang humupa. Ang mga natitirang bisita ay paalis na rin. Ang mga waiter ay nagsisimula nang magligpit ng mga mangkok ng kalos. Ang lahat ay bumabalik sa normal. Ngunit alam ni Belle na wala nang magiging normal para sa kanya pagkatapos ng gabing ito. Naiwan siyang nakatayo sa may pintuan, nakatingin sa saradong gate. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang balat. Tumingala siya. Ang langit ay madilim, ngunit puno ng mga bituin. Ang buwan ay maliwanag. Sa sandaling iyon, isang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang bigat sa kanyang dibdib na pasan niya sa loob ng maraming taon ay biglang naglaho. Ang mga tanikala ng pag-ibig na naging bilangguan niya ay biglang naputol. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay malinis. Ang hangin ay bago. Sa unang-una ng pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, naramdaman ni Isabel Reyes ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Kinabukasan, ang Hacienda de las Flores ay sinalubong ng isang bagong umaga. Ang hangin ay malinis, ang sinag ng araw ay mainit, ngunit ang katahimikan sa loob ng mansyon ay may dalang bigat. Ang mga bakas ng magulong gabi ay naroon pa rin, mga basag na kopita sa isang sulok, mga pira-pirasong konfeti sa sahig, at ang amoy ng alak at pabango na nagpapaalala sa lahat ng huwad na selebrasyon. Ngunit para kay Belle, ang katahimikang ito ay hindi nakakabingi. Ito ay isang blankong canvas. Sa halip na magmukmok, bumangon siya ng maaga. Isinuot niya ang pinakasimpleng damit na nakita niya sa kanyang lumang aparador, itinali ang kanyang buhok at nagsimula. Pumasok siya sa dati nilang kwarto ni Miguel, isang lugar na minsan ay pugad ng kanilang pagmamahalan, ngunit naging malamig na selda ng kanyang kalungkutan. Binuksan niya ang lahat ng bintana, hinahayaang pumasok ang liwanag
at sariwang hangin. Pagkatapos, binuksan niya ang walk-in closet. Naroon pa rin ang lahat ng gamit ni Miguel. Ang mga mamahaling suit, ang koleksyon ng mga relos, ang mga sapatos na gawa sa balat. Bawat isa ay simbolo ng karangyaang inagaw nito. Hindi siya umiyak, hindi siya nagalit. Kumuha lang siya ng malalaking karton at nagsimulang mag-impake. Isinilid niya ang bawat damit, bawat kurbata, bawat pabango. Habang ginagawa niya ito, isang litrato ang nahulog mula sa bulsa ng isang suit. Isang litrato nilang dalawa noong kanilang unang anibersaryo. Parehong nakangiti. Ang mga matay puno ng mga pangarap. Pinulot niya ito. Tinitigan niya ang masayang babae sa litrato. Ang babaeng walang kamuwang-muwang. Isang kirot ang dumaan sa kanyang puso. Hindi para sa lalaking katabi niya, kundi para sa sarili niya noon na nawala. Ngunit mabilis itong napalitan ng determinasyon. Maingat niyang inilagay ang litrato sa loob ng kahon kasama ng iba pang mga alaala at isinara ito. Isa-isang sinilyuhan ni Belle ang mga kahon. Bawat pagdikit ng packaging tape ay parang isang pinal na pagtatapos. Ang paglilinis na ito ay hindi lang para sa bahay. Ito ay para sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos ng ilang araw, ang Hacienda de las Flores ay iba na. Wala nang bakas ni Miguel Santillan, ang natira na lang ay ang mga bagay na tunay na mahalaga kay Belle. Ang mga muebles na pinili niya dahil sa ganda, hindi sa presyo. Ang mga halaman na inalagaan niya, at ang mga pader na saksi sa kanyang pagbangon. Isang umaga, habang nagkakape sila sa hardin, nagsalita si Carmela. "Anak, handa ka na ba?" "Saan po, Nay?" "Sa susunod na kabanata," sabi ni Carmela, may kakaibang ngiti sa labi. "Oras na para makilala mo ang tunay kong mundo." Kinabukasan, dinala siya ni Carmela sa puso ng Makati. Tumigil sila sa harap ng isang nagtataasang gusali na gawa sa salamin at bakal. Sa itaas, nakaukit sa pilak na mga letra ang pangalan, Panlasa Imperial Tower, na panganga si Belle. Ito ang imperyo ng kanyang ina. Pagpasok nila sa lobby, ang lahat ng empleyado ay yumuyuko at bumabati ng good morning, chairwoman, kay Carmela. Para siyang isang reyna sa kanyang palasyo. Umakyat sila sa isang private elevator patungo sa pinakatuktok na palapag, ang opisina ng chairwoman. Ang opisina ni Carmela ay simple ngunit elegante, na may tanawing abot ang buong kamay nilaan. Doon, sa likod ng isang malaking mesa, umupo ang kanyang ina. At sa isang iglap, hindi na siya si nanay na nagluluto ng sinigang. Siya na si Chairwoman Carmela de Leon, isang babaeng may hawak na kapangyarihan at respeto. "Belle," panimula ni Carmela, ang boses ay seryoso. "Ginawa ko ang lahat ng iyon, hindi lang para ipaghiganti ka. Ginawa ko yon dahil kailangan mong magising. Tinuruan kita kung paano maging isang mabuting asawa, kung paano magmahal ng walang kondisyon, ngunit nakalimutan kong turuan ka kung paano maging isang mandirigma." Tumayo ito at lumapit sa bintana. Tinatanaw ang syudad sa ibaba. "Ang mundong ito, anak, ay isang gubat. At kung hindi ka matututong lumaban, lalamunin ka ng mga hayop na tulad ni Miguel. Ang imperyong ito," sabi niya, habang iginagawi ang kamay sa buong tanawin, "ay itinayo ko mula sa pawis at talino. At balang araw, ito ay magiging sayo. Pero hindi ko ito ibibigay sayo. Kailangan mong paghirapan. Kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka." Tumulo ang luha sa mga mata ni Belle, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pasasalamat at pag-unawa. Niyakap niya ang kanyang ina. "Gusto kong matuto." "Nay," sabi niya, "hindi para sa inyo o para sa pamana, kundi para sa sarili ko. Gusto kong mahanap ang sarili kong lakas." At doon nagsimula ang lahat. Binigyan si Belle ng isang maliit na opisina sa parehong palapag. Sinimulan niya sa pinakamababa,
pag-aaral ng mga dokumento, pagsama sa mga meeting, pakikinig sa mga usapan. Sa una, siya ay nalulula. Ngunit unti-unti, natuklasan niya ang isang bagay sa loob niya. Ang kanyang pagiging metikuloso sa interior design ay nagagamit niya sa pag-aaral ng mga market trends. Ang kanyang pagiging malikhain ay nakakatulong sa kanya sa pagbuo ng mga bagong ideya para sa marketing. Mayroon siyang angking talino sa negosyo na natutulog lang pala sa loob niya. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng kanyang bagong opisina, napagdesisyunan niyang idisenyo ito mismo. Tinanggal niya ang madilim na mahogany at pinalitan ng light wood, salamin, at maraming halaman. Gusto niya ng isang lugar na sumisimbolo sa paglago at bagong simula. Habang inaayos niya ang isang sketch, isang staff ang pumasok na may dalang isang malaking bouquet ng mga puting rosas. "Ma'am Belle, may nagpadala po para sa inyo." "Sino daw?" Nagtatakang tanong niya. "Wala pong pangalan, ma'am. Ayaw pong magpakilala." Nagpasalamat siya at kinuha ang mga bulaklak. Magaganda ito. Ngunit sino ang magpapadala? Sa gitna ng mga bulaklak, may isang maliit na sobre. Binuksan niya ito. Sa loob, isang card ang nakasulat sa simpleng sulat kamay. 2 salita lang. "Salamat po." Walang pirma. Ngunit sa ilalim ng mga salitang iyon, kinilabutan si Belle nang makilala niya ang sulat. Ito ang sulat kamay na nakikita niya sa mga resibo ng kalos na ibinibigay sa kanya noon. Ito ang sulat kamay ni Aling Marites. Hindi ito pasasalamat para sa pagpapatawad. Ito ay pasasalamat sa paglalantad ng katotohanan. Isang katotohanang masakit. Ngunit sa huli, nagpalaya rin sa isang inang nabulag sa pagmamahal sa isang anak na naligaw ng landas. 1 taon. Mabilis na lumipas ang 1 taon na tila isang hininga lang ng hangin. Ngunit sa loob ng 1 taong iyon, isang buong mundo ang nagbago. Ang balita tungkol sa kasal ng siglo na naging iskandalo ng siglo ay matagal nang humupa, ngunit ang mga epekto nito ay nananatili. Si Miguel Santillan ay napatunayang nagkasala sa korte. Ang kanyang mga araw ay binibilang na niya ngayon sa loob ng isang malamig na selda, malayo sa karangyaang minsan niyang inangkin. Ang pangarap niyang maging hari ay nagtapos sa pagiging isang bilanggo. Si Katrina Velasco at ang kanyang pamilya ay hindi rin nakaligtas dahil sa pagkakautang sa panlasa imperyal at sa pagkawala ng tiwala ng mga investor. Ang kanilang kumpanya ay bumagsak. Mula sa pagiging prinsesa ng alta sosyedad, si Katrina ngayon ay nagtatrabaho sa isang maliit na kumpanya sa ibang bansa. Nagsisikap na bayaran ang mga utang na iniwan ng kanilang pagbagsak. Ang ginto at kinang na minsan ay bumalot sa kanya ay napalitan ng simpleng buhay na dati kanyang kinasusuklaman. At si Isabel Reyes, ang babaeng minsan ay itinapon na parang basura, siya ngayon ay namumukadkad. Sa loob lamang ng 1 taon, hindi lang siya natuto. Siya ay nagtagumpay. Mula sa pagiging anino ng kanyang ina, nahanap niya ang sarili niyang boses sa loob ng panlasa imperyal. Ang kanyang natural na talento sa disenyo ay ginamit niya upang baguhin ang buong imahe ng kumpanya, mula sa packaging ng mga produkto hanggang sa disenyo ng mga bagong opisina. Siya na ngayon ang kinikilalang head ng Design and Marketing Department, isang posisyong hindi ibinigay, kundi kanyang pinaghirapan. Isang araw, binisita niya ang isang maliit ngunit malinis na karinderya sa isang tahimik na kalye sa Maynila. Ang pangalan sa itaas, Marites Kitchen. Sa loob, abala sa pagluluto ang isang pamilyar na babae. Si Aling Marites. "Magandang hapon po," bati ni Belle. Napalingon si Aling Marites. Sa una, may bakas ng hiya sa kanyang mga mata, ngunit napalitan ito ng isang munting ngiti. "Belle, iha, napadalaw ka." "Naamoy ko po kasi ang niluluto ninyo," nakangiting sagot ni Belle habang umuupo sa isang bakanting mesa.
Nalaman ni Belle na pagkatapos ng lahat, bumalik si Aling Marites sa nag-iisa niyang alam gawin. Sa tulong ng perang naipon, nagtayo siya ng sarili niyang kainan. Hindi ito malaki, hindi ito magarbo, ngunit ito ay tapat at malinis. At ang kanyang kalos, ito pa rin ang pinakamasarap sa buong lungsod. Salamat sa iyo, Belle, sabi ni Aling Marites habang inihahain ang isang mangkok sa harap niya. Kung hindi dahil sa nangyari, marahil ay isa pa rin akong bulag na ina na nagpapalakad sa isang sinungaling na anak. Dinadalaw ko siya sa kulungan. Nagsisisi na siya at sana, balang araw, mapatawad din niya ang sarili niya. Hindi sumagot si Belle. Tinikman niya ang kalos. Ang lasa nito, na minsan ay simbolo ng panloloko, ngayon ay may lasa na ng pagtanggap at bagong simula. Bago umalis, iniwan ni Belle ang isang sobre sa mesa. Hindi pera, kundi isang kontrata. Isang kontrata mula sa Panlasa Imperial na ginagawang opisyal na supplier ng lahat ng kanilang mga kantin, ang Marites Kitchen. Isang tulong na hindi limos, kundi isang pagkakataon. Sa pagbabalik niya sa Hacienda de las Flores, ang dating tahimik na mansyon ay ngayon, puno ng buhay at tawanan. Ngayong gabi, ang hacienda ay hindi lugar ng isang kasal, kundi lugar ng isang pagdiriwang, isang charity ball na inorganisa ni Belle para sa Ang Bagong Pag-asa Foundation, isang organisasyong tumutulong sa mga babaeng biktima ng panloloko at domestic abuse. Habang naglalakad siya sa gitna ng kanyang mga bisita, suot ang isang eleganteng silver na gown. Ang bawat isa ay bumabati sa kanya. Ngunit ang pagbati ngayon ay iba na. Hindi na ito dahil asawa siya ni Miguel Santillan. Ito ay dahil sa kung sino siya. Si Isabel Reyes, isang matagumpay na negosyante at isang pilantropo. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa isang malaking salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng wasak at natatakot. Ang mga mata nito ay may kislap, isang kislap ng karunungan na natutunan sa sakit, at isang lakas na nahanap sa pagbangon. Siya ay buo, siya ay masaya, at ang kaligayahang ito ay hindi nakadepende sa sino mang lalaki. "You've done an amazing job, Miss Reyes." Isang boses ang pumukaw sa kanya. Lumingon si Belle at nakita ang isang lalaking matangkad na nakangiti sa kanya. Siya si Mr. David Ilustre, ang CEO ng isang kilalang tech company at isa sa mga pangunahing sponsor ng foundation. Nakilala niya ito sa isang business conference ilang buwan na ang nakalipas. "Mr. Ilustre," nakangiting bati ni Belle. "Salamat sa pagdating." "Please call me David," sabi nito. Ang mga mata ay puno ng paghanga. Ang lugar na ito, ang event na ito, lahat ay salamin ng kung sino ka. Isang taong kayang gawing hardin ng isang nasirang lupa. May inabot itong 2 baso ng champagne. Kinuha ni Belle ang isa. "Sa mga bagong simula," sabi ni David, habang itinaas ang kanyang kupita. "Sa mga bagong simula," tugon ni Belle, at marahan nilang ipinagbangga ang kanilang mga baso. Ang tunog ng kristal ay malinaw at matamis. Nag-usap sila ng matagal, tungkol sa negosyo, sa mga pangarap, sa buhay. Sa pakikipag-usap kay David, naramdaman ni Belle ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman sa isang lalaki. Respeto. Walang pagmamaliit. Walang pagnanais na kontrolin siya. Tanging isang tapat na paghanga sa kanyang isip at sa kanyang lakas. Mayroong spark. Isang maliit. Hindi maikakailang spark. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nakakatakot. Hindi ito isang apoy na susunog sa kanya. Ito ay isang mainit at banayad na liwanag, tulad ng pagsikat ng araw. Habang nagpapaalam na si David sa pagtatapos ng gabi, may sinabi ito. "I know it's too soon to ask, Miss Reyes, Isabel, but I would be honored if you would have dinner with me sometime. Walang business, just 2 people getting to know each other." Napangiti si Belle, isang tunay, walang halong pag-aalalang nangiti. Noong unang panahon, ang ganitong imbitasyon ay magpapakaba sa kanya, magpapaisip kung ano ang motibo ng lalaki,
Ngunit ngayon, alam na niya ang kanyang halaga. Alam na niya kung ano ang nararapat sa kanya. "I would like that, David," sagot niya. Hindi ito isang pangako ng pag-ibig. Hindi ito isang mabilis na pagtalon sa isang bagong relasyon. Ito ay isang simpleng pagsang-ayon. Isang pagbubukas ng pinto sa isang posibilidad. Isang posibilidad na binuo hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa pagpili. Habang pinagmamasdan niya ang papalayong si David, alam ni Belle na kahit anong mangyari, magiging maayos siya. Ang kanyang kaligayahan ay hindi na isang hiram na bagay. Ito ay isang bagay na itinayo niya mula sa mga piraso ng kanyang basag na puso. At sa pagkakataong ito, ang pundasyon ay matatag. Napatingin siya sa buwan na sumisilip mula sa mga ulap. Isang buong bilog, maningning, at buo. Katulad niya. Mula sa kanyang upuan sa dulo ng mahabang mesa sa boardroom, tahimik na pinagmamasdan ni Carmela de Leon ang kanyang anak. Ang babaeng nakatayo ngayon sa harap ng Board of Directors ng Panlasa Imperial ay hindi na ang Belle na marupok at umiiyak. Ang babaeng nasa harapan nila ngayon ay isang leader. Ang kanyang boses ay matatag. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng talino. At ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansang hindi ipinipilit, kundi natural na dumadaloy mula sa kanyang pagkatao. Ito ang araw ng formal na paglilipat ng tungkulin. Ang araw kung saan opisyal nang ipapasa ni Carmela ang trono ng imperyong kanyang itinayo. Ngunit habang pinapanood niya si Belle na magsalita, alam niyang hindi lang isang posisyon ang kanyang ipinapamana. Ipinapamana niya ang isang legasya. "Hindi ko po layuning pantayan ang aking ina," narinig ni Carmela na sabi ni Belle. Ang boses nito'y umalingaw-ngaw sa silid. Dahil ang nag-iisang si Carmela de Leon ay hindi mapapantayan, ang layunin ko po ay ipagpatuloy ang kanyang nasimulan gamit ang mga aral na itinuro niya sa akin, hindi lang sa negosyo, kundi sa buhay. Itataguyod natin ang isang kumpanyang hindi lang kumikita, kundi isang kumpanyang may puso. Isang mainit na palakpakan ang sumunod. Tumayo ang lahat ng miyembro ng board, isang pagpapakita ng kanilang lubos na paggalang at pagtitiwala sa bagong pinuno. Ngumiti si Carmela. Ang puso niya ay nag-uumapaw sa isang damdaming hindi kayang tumbasan ng kahit anong yaman sa mundo. Ang pagmamalaki ng isang ina. Ang kanyang plano, ang kanyang mapait na gamot ay naging matagumpay. Ang kanyang anak ay hindi lang gumaling. Ito ay naging mas malakas pa kaysa sa dati. Formal na nilagdaan ang mga dokumento. Nagkamayan sila. Ang setro ng Panlasa Imperial ay naipasa na. Ngunit para kay Carmela, ang seremonya ay isang formalidad lamang. Ang tunay na tagumpay ay hindi nangyari sa loob ng malamig na boardroom na yon. Makalipas ang ilang oras, ang dalawang reyna ay umuwi na sa kanilang palasyo. Ngunit hindi sa Panlasa Imperial Tower. Umuwi sila sa Hacienda de las Flores. Ang araw ay papalubog na, nilalatagan ng kalangitan ng kulay ginto at kahel. Ang hangin ay malamig at ang hardin ay tahimik. Nakaupo silang dalawa sa veranda sa paboritong silyang yantok ni Carmela habang tanawang malawak na damuhan. Walang ingay ng syudad, tanging ang hunilang ng mga kuliglig. Sa kanilang pagitan, sa isang maliit na mesa ay may dalawang mangkok. Sa loob nito ay ang umuusok pang kalos madrileño na niluto mismo ni Carmela kaninang umaga. "Alam mo anak," basag ni Carmela sa katahimikan, "ang ulam na to, minsan ito ang sandata natin sa isang digmaan." Napangiti si Belle habang sumusubo ng mainit na sabaw. "Ngayon po, Nay, ito na ang pagkain ng kapayapaan." Tumango si Carmela. Tinitigan niya ang kanyang anak, ang kanyang magandang si Belle. Sa wakas, nakikita na niya ulit ang kislap sa mga mata nito. Isang kislap na mas maningning pa kaysa dati. "Ang lahat ng ginawa ko, Belle. Sana naiintindihan mo," mahinang sabi ni Carmela. "Hindi ko nais na saktan ka.
Ngunit kung minsan, ang isang buto ay kailangang mabali para mas tumibay kapag ito'y naghilom. Naiintindihan ko po. Nay, sagot ni Belle at inabot ang kamay ng ina. Noon, akala ko ang pag-ibig ay ang ibigay ang lahat. Itinuro niyo po sa akin na ang tunay na pag-ibig, lalo na ang pag-ibig sa sarili, ay ang malaman kung kailan dapat lumaban para sa iyong halaga. Salamat po. Dahil sa inyo, buo na po ulit ako. Niyakap ni Carmela ang kanyang anak. Isang mahigpit na yakap. Ang lahat ng sakit, lahat ng sakripisyo, lahat ng plano, lahat ay sulit. Nagpatuloy sila sa pagkain sa gitna ng payapang katahimikan habang pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw sa abot-tanaw. Ang Hacienda de las Flores na minsan ay naging simbolo ng kataksilan at kasinungalingan ay ngayon isang tahanan. Isang tahanan na binubuo hindi ng mamahaling gamit, kundi ng pagmamahal na sinubok ng panahon at pinatibay ng katapangan. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho, naiwan ang isang payapang dilim na niyayakap ng libu-libong bituin. Sa veranda, ang dalawang babae ay magkatabing nakaupo, kontento at payapa. Ang ina na nagtayo ng imperyo at ang anak na siyang magpapatuloy nito. Ito ang pamana ng pagmamahal. Isang imperyong itinayo, hindi sa pera, kundi sa lakas na natagpuan sa gitna ng pagkadurog. Sa pagtatapos ng kwentong ito, hindi lamang si Isabel ang nagtagumpay sa laban-laban sa nagtaksi sa kanya, kundi siya rin ay naging isang malakas, matatag, at makapangyarihang babae. Ang kwento ay hindi lamang isang paglalakbay ng paghihiganti, kundi isang proseso ng muling pagtuklas ng sarili, pagdaig sa sakit, at pag-abot ng tagumpay. Tunay nga, ang mabuti ay laging makakakita ng liwanag pagkatapos ng dilim, at ang masasama ay darating ang kanilang kaparusahan sa kanilang mga kasalanan. Naniniwala ka ba na ang isang tao ay kayang baguhin ang kanyang kapalaran gamit ang determinasyon at lakas ng loob? Siguradong magbibigay ito sa iyo ng mga katanungan tungkol sa hustisya sa buhay. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa dulo ng kwento. Kami ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong suporta. Ano ang palagay mo sa buhay ni Isabel at sa kanyang paglalakbay ng paghihiganti? Ipaabot ang inyong opinyon sa comment section. Nais naming marinig ang inyong mga saloobin. Naway magtaglay kayo ng isang magandang araw at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel upang hindi ma-miss ang mga kwento ng pusong puno ng emosyon. Bye!